Kwento ito ng aking tiyahing babae na ipinanganak at lumaki sa bayan sa isang lugar kung saan maraming nakakasalamuhang tao. Itago na lang natin siya sa pangalang Beth. Nangyari ito dekada 90, taong 1993 to be exact, at 4th year high school sila noon pagkatapos ng graduation. Apat silang magbabarkada at laging magkakasama sa paaralan man o sa plaza para magpa-picture. Yung tatlo sa kanila ay puro taga-syudad, habang yung isa na itago na lang natin sa pangalang Myrene, nagmula sa malayong lugar sa isang sitio na malayo sa kabihasnan. At dahil malayo nga ang lugar nila, sa bahay ng tiyahin siya tumutuloy habang nag-aaral. Ayon kay Beth, bukod sa maganda, napakabait daw ng kaibigan nilang si Myrene na ito, kung kaya marami rin talaga ang kaibigan. Maraming nakabuntot na lalaki, kaso ng mga panahon na yon, wala pa sa kanila ang mga bagay na ganon. Aral muna ika nga, ang inuuna bago ang magnobyo at nobya. So madako na tayo sa pinakabuod ng kwento. Pagkatapos ng kanilang graduation, inaya sila ng kaibigang si Myrene na magpunta sa lugar nito dahil may fiesta. Sige bes, punta tayo. Ano bet? Minsan lang to eh. Excited na alok ng mga kaibigan at tugon naman ni Beth. Hindi ako sigurado kung papayagan ako ha. Diba malayo ang bahay ninyo, May? Medyo. Pero hindi naman ganun kalayo talaga. Abot din naman ng sasakyan. Sige. Pero subukan ko lang muna na magpaalam kina mama at papa ha. Maganda sa lugar namin, bes. At saka walang mga lalaki roon na magbuntot-buntot dahil takot sa mga magulang ko. Strikto mga magulang mo? Oo, strikto sila. Kapag nandun nga ako ayaw kahit na magigib lang ako ng tubig kasi may mga lalaki rin kung minsan sa igiban. Crush ka talaga ng bayan, besh. Sige, tignan natin. Magpapaalam lang muna ako ha. Pinayagan si Beth ng kanyang mga magulang sa kondisyong isang gabi lang sila sa lugar nila Myrene pagkatapos nun ay uuwi na kaagad. At para masiguradong puro babae lang silang lahat nun, hinatid siya ng mga magulang sa sakayan ng jeep at doon napatunayan nga na wala silang kasamang lalaki. Salamat po tita, ako na pong bahala kina Beth. O sige, mag-iingat kayo sa biyahe mga anak ha. Opo tito. Natuloy na nga ang magbabarkada. Pagdating sa pinakalugar, ayon kay Beth, halos magtanggal siya ng kasuotan nung papasok na papunta sa pinakalugar o sa bahay ng kaibigang si Myrene. Sa kadahilan ng humigit kumulang 1 oras din silang naglakad. Malapit lang naman daw kung tutuusin kaso lubak-lubak ang daan at maraming porsyon na paakyat. Idagdag mo pang maputik nung time na yun kung kaya ang bigat daw ng kanilang mga sapatos dahil sa kumakapit na putik. Basang-basa sa pawis ang magkakaibigan pero na-enjoy naman sila. So ayun na nga, tahimik ang lugar. Yung mga kabahayan pagkukwento ni Beth, malalayo ang agwat ng bawat isa. May nadadaanan silang mga kalalakihan na abalang naghahanda para sa ginaganap na fiesta. May nagkakatay ng baboy sa malaking kawha, may nag-iihaw, nagiinuman ng tuba at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa naman ang magkakaibigan nun kasi halos kilala si Myrene ng mga tao sa lugar. May kumakaway at meron ding bumabate. Pero may iba rin naman na kapag nakakasalubong nila sa daan ay umiiwas at hindi tumitingin ng diretsyo. Pagdating sa bahay ng kaibigan ay kaagad na sinalubong ng tatay at nanay ni Myrene ang apat. Alam kasi ng mga ito na umuuwi talaga ang anak tuwing araw ng fiesta. May nadatnan silang kalalakihan doon na kumakain na kamag-anak lang daw nila Myrene. Tulad ng nanay at tatay nito, parang mahiyain din daw buhat ng hindi tumitingin ng diretsyo kapag kinakausap ng malapitan. Pero kapag medyo distansya, tumitingin naman at kumakaway pa. Yung isa roon ay nakakatandang kapatid ni Myrene. Ayon kay Beth,
Tulad ng kaibigan nilang babaeng ito, gwapo rin daw yung lalaki. Kung baga, parang may lahi ang pamilya nila Mayrin. Kain na kayo. Alam ko gutom na gutom kayo kasi malayo ang nilakad nyo eh. Basa kasi ang daan kaya hindi makakapasok ang motor. Oo nga po eh. Sige, salamat. Mag-enjoy lang kayo at kumain. Feel at home. Walang problema rito. Lahat ng mga kaibigan ng kapatid ko tinuturing na rin naming kapatid dito. Nag-iisang babae kasi namin yan. Isa sa nagpapasaya sa kanya mga kaibigan niya eh. Kaya mag-enjoy kayo at feel at home. Okay? Sige po kuya. Matapos makakuha ng pagkain, pumwesto sila sa ilalim ng puno ng mangga. Unang napansin ni Beth, maraming pagkaing nakahanda sa mesa ngunit kukonti lang ang mga bisitang naroroon at halos magkakamag-anak lang. Sa pagkakaalala niya, wala pang 10 ang pumunta sa bahay ng kaibigan. Pero yung mga kamag-anak nila, ilang beses daw bumabalik-balik sa bahay na yon. Kung sa bagay, kukonti lang naman ang mga tao sa lugar ngunit ang tanong noon, bakit naghanda ng marami, di ba? Ang nasa isip ng magbabarkada, baka may inaasahang darating pa na bisita. So ayun na nga, pagkukwento pa ni Beth, masarap ang mga nakahandang pagkain sa mesa bukod sa isang putahing nilagang karne raw ng baka. Sobrang tabang at walang kalasa-lasa kaya pasimpleng tinapon ni Beth ang isang hiwa nito sa may asong nakaabang sa kanyang bandang likuran. Subalit pati aso nun, hindi kinain ang karning yon sa halip ay inamoy. Tumahol, pagkatapos ay tumakbo palayo ng nakabahag ang buntot. Pero ang nakakapagtaka pa, binabalik-balikan daw ang putahing yon ng mga kamag-anak nila Mayrin, lalo na ang tatay nito. Nasabi na lang ni Beth noon, baka ganun lang talaga ang gusto nilang luto at lasa sa nilaga. At yun na nga po, pagpatak ng mga 3:00 ng hapon, namasyal ang tatlo sa basketball court at nanood ng volleyball. Malayo yun mula sa bahay nila Mayrin kung kaya pinagpawisan na naman ang magkakaibigan. Napansin ni Beth na parang nagmumukha silang mga artista sa lugar na yon sa kadahilan ng yung ibang tao ay sa kanila ang tuon ng atensyon. Merong masayang bumabate, may umiiwas at meron din namang hindi matimpla ang mukha. Bago mag 5:00 ng hapon, bumalik na ang magkakaibigan sa bahay nila Mayrin. At habang nagkukwentuhan doon, maya-maya pa ay may dumating na 2 lalaki. Ang isa ay nakakabatang kapatid ni Mayrin at ang isa, gwapong kaibigan nitong lalaki na taga-syudad daw. Kinagabihan, nag-inuman ang mga kalalakihan. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, dahan-dahan nang nagsialisan ang iba. Hanggang sa ang naiwan na lang doon ay ang kapatid ni Mayrin at ang kaibigan nitong taga-syudad. Sina Beth ay sa bahay nila Mayrin natulog sa kwarto. Yung mga lalaking kapatid naman at yung bisitang isa ay sa kubo na mataas sa likod na bahagi ng bahay. Siguro nasa mga 10 di pa mahigit ang distansya noon mula sa bahay nila Mayrin. Yung disenyo naman ng kubo na yon, may hagdan at may silong na pagkataas-taas. Sa ibabaw ay tulugan, habang sa ilalim ay upuan lang kung saan sila nag-inuman. At yun na nga, si Beth naman ng gabi na yon ay nakatulog ng maaga. Mga 8:00 pasado pa lang ng gabi dahil sa pagod. Pero pagpatak ng hating gabi, nagising siya sa di malamang dahilan. Siguro ganyan talaga ang tao kapag hindi kanila yung bahay na tinutulugan. Sobrang tahimik na noon at naririnig niya ang mahihinang hilik ng mga kasama. Ilang sandali noon, bumaba sa kubo yung bisitang binata ng ngihi. Sumuka at uminom ng tubig pagkatapos ay bumalik din kaagad sa ibabaw ng kubo. Napasuray-suray pa ng paakyat sa hagdan. Ibig sabihin, hindi pa bumababa ang tama nito. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarinig ang dalaga ng malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay.
Wala lang naman sa kanya yon buhat ng laking syudad nga. Kung baga, hindi naniniwala sa usaping kababalaghan, lalo na mga aswang. Maya-maya pa, nakarinig naman siya ng huni ng tiktik na sobrang hina at parang ang lapit-lapit lang. So ang ginawa ni Beth dala ng pagtataka, pasimpleng sumilip sa maliit na butas ng dingding sa kwartong kanilang tinutulugan. Kahit medyo madilim ang gabi na yon, sa tulong ng liwanag ng buwan, sa maniwala kayo o hindi, nasilay ng dalaga ang isang nilalang sa bubong ng kubo na parang hinahawi ang nipa at may sinisilip sa loob. Kinilabutan si Beth noon sapagkat ang nakikita niya ay hindi ordinaryong nilalang. Maihahalin tulad sa tao ang figura, ngunit mayroon itong pakpak at sobrang itim ng balat na kung hindi malinaw ang iyong mata, talagang hindi mo makikita. Sa madaling salita, aswang ang nasilay ng dalaga. At eto pa, ilang sandali nun ay bigla na lang itong nawala sa bubong. Tapos kasunod, may taong naglalakad sa silong ng kubo na yon. Walang pang itaas na bigla ring nagsuot ng damit. Ang nakakatakot pa, walang iba kundi ang tatay ni Mayrin kasama ang anak nitong lalaki at dalawa pang kalalakihan na kamag-anak lang din ng pamilyang yon. Yung isang lalaki, ito yung hindi makatingin ng diretsyo kapag kakausapin ng malapitan. Kinabahan at nanginginig na ang dalaga nun buhat ng patingin-tingin umano ang mga ito sa bintana ng kwartong kanilang tinutulugan. Maya-maya pa, lumapit ang tatay ni Mayrin pagkatapos ay parang nakikiramdam sa may dingding. Hanggang sa nagtawag ito sa mahinang boses. Mayrin? Mayrin? Walang Mayrin na sumagot buhat ng tulog na ang dalaga ng mga sandaling yon, pati na yung dalawang kaibigan. Si Beth naman ay hindi rin sumagot sa halip ay nakikiramdam lang kung ano ang gagawin ng tatay ng kaibigan at ng mga kasamahan nitong lalaki. Ilang sandali nun ay bumalik na ang tatay ni Mayrin sa may kubo kung saan nandudoon at naghihintay ang mga kasamahan nito. Nasa 4 daw ang bilang at parang seryoso ang pinag-uusapan. Di nagtagal ay pinatay ng mga ito ang mahinang ilaw sa ilalim ng kubo kung saan natutulog naman sa ibabaw yung lasing na kaibigan ng kapatid ni Beth. Matapos nun ay bigla na lang nagsialisan ng 4 at hindi na nakita ng dalaga kung saan ang mga ito patungo. Basta naglakad papunta sa likod na bahagi ng kubo at yung isang lalaki may dalang malaking sako ng mais. Nang mga sandaling yon ay sising-sisi si Beth, bakit napayag pang sumama roon sapagkat napagtanto niya nga mga aswang ang pamilya ng kaniyang kaibigan. Halos hindi makapaniwala na ang mga kwentong aswang ay talagang umiiral dahil kanya talagang nasilayan. Nang dahil sa nakakatakot na karanasan na yan, ay hindi nakatulog ang dalaga at ang ginawa niya ay nagdasal na lamang sa isip na sana walang mangyaring masama sa kanilang magkakaibigan. 3:00 pasado, gising na ang nanay ni Mayrin at abala na sa pagpapaapoy sa dapog. Pagpatak ng 4:00 pasado, nagising na rin si Mayrin noon kung kaya tinapik nito ang mga kaibigan. Ginising ang lahat at si Beth naman ay nagkukunwaring kakagising lang din. Nung lumabas na ang tatlo, halos ayaw ni Beth lumabas ng kwarto sa kadahilan ng madilim-dilim pa ng mga oras na yon. Natatakot siya na baka paglabas niya, makita ang tatay ng kaibigang nasaan yung aswang. Ngunit para hindi maghinala kasi nga may nadiskubre siya sa pamilya ng kaibigan. Lumabas na rin si Beth noon at hindi naman saan yung aswang ang mga magulang ni Mayrin. Pakusot-kusot kunwari sa mata, pero ang totoo ay maikli lang ang tulog niya ng gabi na yon. Ikaw ba naman makakita ng aswang at tatay pa ng iyong kaibigan, di ba?
Kaya hindi talaga siya nakatulog ulit. At kahit puyat at pagod ay tiniis na lamang. Noong maliwanag na ang kapaligiran, doon pa lamang medyo nakalma ang dalaga. Mabilis itong nag-impake ng mga gamit, kaya nagtaka rin ang kanyang mga kaibigan. Umaga pa naman, Beth. Kain muna tayo uy. Wala. Ni-impake ko lang para diretsyo na tayo mamaya. Magpunta muna tayo sa balon, maligo. Doon sa iniigiba namin ng tubig ba? Wag na lang siguro, May. Ang bilin kasi ng tatay uwi kagad, di ba? Kung sa bagay, o sige, pero mamaya na. Wala pa tayong hilamos, Inday. At magkape ka muna. So, habang nagkakape, halos hindi makatingin si Beth sa tatay ni Mayrene. Natatakot siya dahil nalaman niya nga at nasilayan pa na isa itong aswang. Sa isip-isip niya, maaaring pati ang nanay ng kaibigan ay ganun din. Maya-maya nun, pumanhik yung kapatid ni Mayrene na lalaki at kumuha ng kape. Tulad ni Beth, parang puyat din ang taong ito at hindi nakatulog ng maayos. Ilang sandali pa ay nagtanong yung isang kaibigan nilang babae kung asa na yung kasama nitong gwapo. Yung reaksyon daw ng lalaki ay parang medyo nagulat. Pautal-utal kung magsalita at ang sagot nito, si Gilbert, umuwi yun kagabi. Hinatid namin. Ay, umuwi pala. Sayang hindi man lang namin nakilala. Ang tagal mo dapat kahapon pa yung pagdating. Sa mga pananalita ng lalaki, dito nagduda si Beth kasi nga nakita pa niyang pumasok sa kubo yung lalaki na yon at doon natulog nung hating gabi. Papanong umuwi? Lasing na lasing yun at isa pa, hindi nakatulog ang dalaga nun. Nagmatsyag lang at hindi niya nakitang bumaba ulit ang lalaki. Ang bumabagabag sa isip niya, baka tinangay na sa kung saan ng kalalakihan kasama ang isang aswang. Natatay rin ng kaibigan na baka tinarni na ng mga ito. Nang dahil sa takot at kaba, talaga namang hindi nakapag-almusal ng maayos ang dalaga. Nagkukunwari na lamang itong busog pero ang totoo kinakabahan talaga siya. Iniisip niya, baka sila naman ang isusunod. Laking pasalamat niya, sir. Dahil sa huli ay nakauwi naman po sila ng ligtas at walang problema. Nakahinga lamang ng maayos si Tita Beth noon nang marating nila ang mismong sakayan ng jeep. Sumusumpa sa sarili sa isip-isip niya, hindi na babalik sa lugar na yon kahit kailanman. Bahala na maputol ang pagkakaibigan, wag lang matulad sa lalaking hinala niya, tinangay ng mga aswang. Kayo, ano kaya sa tingin niyo ang nangyari? Nakauwi kaya yung lalaki? O tuluyan ng tinarni? Nasa sa inyo na po ang kasagutan sapagkat sa paglipas ng panahon, nalaman nila Tita Beth base na rin sa kwento nila Lola na ang lugar na kanilang napuntahan ay lugar umano ng mga aswang at yung pamilya ng kanyang kaibigan. Lahat daw ng mga kadugunon ay lahi ng mga aswang. Maswerte sila at hindi kinarne sa lugar na yon. Siguro ang dahilan nun, 4 silang magkakaibigan ang nagpunta. Pag nawala ang isa, syempre, matutuntun ang bahay nila Mayrene, di ba? Yun ang tingin nilang dahilan kung bakit hindi sila ginalaw o pinakialaman doon. At yun na po ang kwento ng aking Tita Beth. Dumayos sa fiesta, natuklasan kung bakit. Kukonti lang ang bisita. Hanggang sa muli, Judy ng Kabisayaan. Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.